Ano ang gagawin mo kung ang maganda at palakaibigang babaeng tagakatay ng karne sa inyong lugar ay isa palang walang pusong asasin? Araw-araw, nakikita mo siyang nagtitinda ng sariwang karne at palaging nakangiti sa kanyang mga customer. Ngunit pagsapit ng gabi, napapalitan ng dugo ang kanyang apron, at ang bawat taong nasa kanyang listahan ay hindi na muling nakikita. Ito ang kwento ng Miss Butcher. Nagsimula ang eksena sa isang lalaking nurse na ginugupit ang damit ng isang napakaganda at napakaseksing babaeng pasyente sa ospital. Ngunit ang lalaking doktor, na nakatayo sa tabi niya, ay hindi nag-iisip tungkol sa paggamot. Ang tanging laman ng isip niya ay ang kanyang maruming pagnanasa. Pagkatapos ng operasyon, sinamantala niya ang pagkakataong wala pa ring malay ang babae dahil sa anesthesia, at palihim na pumasok sa kanyang hospital room upang gawin ang isang nakakasuklam na krimen. Matapos niyang isatisfy ang kanyang baluktot na pagnanasa, tinawag pa niya ang dalawa niyang kasamahan upang gawin din ang parehong kasamaan. Ang pinakamasakit sa lahat, nararamdaman ng babae ang bawat nangyayari sa kanya, ngunit ang kanyang katawan ay tila isang kulungang hindi niya matakasan. Mula noon, lalo pang naging matapang ang tatlong halimaw na ito. Paulit-ulit nilang inabuso ang kanilang kapangyarihan upang isagawa ang kanilang karumal-dumal na gawain. Kumalat ang balita sa buong ospital, ngunit sa halip na maparusahan, isa-isa pa silang na-promote. Gayunpaman, may hangganan ang lahat at may naghihintay sa kanilang karma. Makalipas ang 10 taon, sa isang tahimik na gabi, ang unang doktor, na ngayon ay isa ng department head, ay muling naghahanap ng babaeng mabibiktima. Isang napakaganda at mapang-akit na babae ang pumatong sa kanya, ngunit nang tangkain niya itong hawakan, mabilis nitong tinabig ang kanyang kamay. Inakala ng lalaki na isa lamang itong bagong paraan ng babae upang lalo siyang tuksuhin. Lingid sa kaalaman niya, ang tunay na naghihintay sa kanya ay isang kutsilyong nakatago sa hita ng babae. Sa isang iglap, paulit-ulit siyang sinaksak ng babae hanggang sa tuluyan siyang mapatay. Habang umaalingaw-ngaw ang kanyang nakakapangilabot na sigaw, kalmadong tumalikod ang babaeng asasin at naglakad palayo na tila walang nangyari. Nang matagpuan ang bangkay, maging ang veteranong forensic doctor ay hindi makapaniwala sa resulta ng autopsy. 4 na beses siyang sinaksak, at bawat saksak ay eksaktong tumama sa mahahalagang ugat ng kanyang katawan. Ang mas nakakatakot pa rito, napakaliit lamang ng mga sugat na iniwan ng kutsilyo. Ibig sabihin nito ay sinadya ng killer na dahan-dahan siyang maubusan ng dugo upang pahabain ang kanyang paghihirap bago mamatay. Si Detective Kim, ang lead investigator sa kaso, ay nagtataka kung anong klaseng galit ang nagtulak sa killer upang gawin ang ganoon kakalkulado at kalupit na pagpatay. Sa pamamagitan ng CCTV footage ng hotel, nakita niya ang babaeng suspect, ngunit natatakpan ng sombrero ang kanyang mukha kaya wala silang makuhang malinaw na pagkakakilanlan. Nang sumusulong na ang investigasyon, muling kumilos ang babaeng asasin sa kalaliman ng gabi. Ito na ang ikalawang pagpatay sa buwang yun, at napansin ng mga investigador na halos magkapareho ang mga sugat ng dalawang biktima, kaya malinaw na iisang killer lamang ang may kagagawan nito. Ayon sa forensic expert, hindi ito basta-bastang krimen. Ang killer ay bihasa sa paggamit ng kutsilyo at malamang ay naghihiganti. Kalaunan ng araw na yun, nagtungo si Detective Kim sa ospital at nakipagkita sa isang intern upang magtanong tungkol sa dalawang napatay na doktor. Ayon sa babae, wala namang nakaalitan ang mga ito kamakailan at wala ring naitalang medical dispute sa nakalipas na ilang taon. Pagkatapos nito, kinapanayam naman ni Detective Kim ang isang matagal ng janitress ng ospital. Pagkabanggit pa lamang sa pangalan ng 3 doktor, biglang namutla ang babae habang naaalala ang isang nakakakilabot na pangyayaring naganap 10 taon na ang nakakalipas. Noon, isang dalagitang na aksidente sa sasakyan ang isinugod sa ospital. Ang 3 doktor na yun ang naatasang gumamot sa kanya, ngunit nang makita ang pambihira niyang kagandahan, hindi nila naitago ang kanilang masasamang intensyon. Nasaksihan mismo ng janitress ang kahina-hinalang kilos ng 3 doktor. Hindi nagtagal, kumalat sa buong ospital ang balitang ang dalagita ay inararo ng mga ito habang ginagamot siya. Labis na nabigla si Detective Kim nang marinig ang kwento. Agad niyang na-realize na ang sunod-sunod na pagpatay ay malamang na may kaugnayan sa karumal-dumal na insidenteng yun. At kung tama ang kanyang hinala, ang susunod na target ay si Lee Ki-wook, ang 4 doktor na sangkot sa krimen. Nang gabing yun, habang pauwi na si Detective Kim, napadaan siya sa isang bagong bukas na butcher shop. Nang sumilip siya sa loob, nakita niya ang may-ari, isang magandang babae na nagngangalang So Young, na bihasang naghihiwa ng karne gamit ang matalim na kutsilyo.
Ang husay ng babae sa paggamit ng kutsilyo, pati na rin ang kanyang kaakit-akit na makurbadang katawan, ay agad na nagpaalala kay Kim sa misteryosong asasin. Napansin ng babae na may nakatingin sa kanya, kaya agad siyang lumingon sa pintuan. Nang mahuling nakatitig, napahiya si Kim at nagmamadaling tumalikod upang umalis. Ngunit ng gabing yun, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan ang imahe ng magandang butcher. Kinaumagahan, habang papasok na si Detective Kim sa trabaho, napansin niyang maraming kalalakihan ang nagtitipon sa harap ng butcher shop. Halatang iisa lamang ang dahilan ng kanilang pagpunta, at ito ay upang masilayan ang napakagandang may-ari ng tindahan. Hindi rin napigilan ni Kim ang kanyang sarili at nakiusyoso siya sa karamihan. Tulad ng ibang kalalakihan, nabighani rin siya sa pambihirang kagandahan ng babae at nagsimulang lumipad ang kanyang imahinasyon. Ngunit habang busy siya sa pagpapantasya, isang timba ng maruming tubig ang bumuhos sa kanya. Agad siyang nabalik sa realidad habang nakatayo sa kalsada, habang ang babaeng butcher naman ay walang pakialam na tumalikod, at tahimik na bumalik sa loob ng kanyang tindahan. Kalaunan, bumisita si Detective Kim sa director ng Plastic Surgery Department at binanggit ang insidenteng naganap 10 taon na ang nakakalipas. Sandaling natigilan ang doktor, ngunit mabilis din niyang naibalik ang kanyang pagiging kalmado at nagkunwaring wala siyang alam. Iginiit ng doktor na mahigit 12 operasyon ang ginawa niya noong araw na yun, kaya imposibleng maalala niya ang bawat pasyente. Ngunit dahil sa paraan ng kanyang pagdepensa sa sarili, lalo lamang lumakas ang hinala ni Detective Kim. Nang mapansin ng doktor ang direksyon ng pagtatanong, nagalit siya at sinubukang palayasin ang detective sa kanyang opisina. Para kay Kim, sapat na ang reaksyong yun upang makumpirma ang kanyang mga hinala. Determinadong mahuli ang killer, naglagay siya ng 24 na oras na surveillance kay Lee Ki-wook, umaasang magagamit ito bilang pain upang lumitaw ang assassin. Ngunit walang kaalam-alam si Lee Ki-wook sa panganib na nag-aabang. Nang gabing yun, nagtungo siya sa isang nightclub kasama ang ilang babae upang mag-inuman at magsaya. Sa mga oras na yun, nagpa siya na ring kumilos ang babaeng assassin. Maingat niyang inayusan ang sarili gamit ang makapal na makeup at isang masquerade mask, bago palihim na sumunod sa isang waiter upang makapasok sa VIP room kung saan nagpa-party ang direktor. Samantala, isa-isang sinuyod ni Detective Kim ang bawat pribadong silid sa nightclub dahil alam niyang kahit kaunting pagkaantala lamang ay maaaring magdulot ng isa na namang pagpatay. Pagdating ng assassin sa pintuan, bigla niyang nakasalubong si Detective Kim na kasalukuyang naghahanap sa direktor. Nang makita ang detective, agad siyang nagtangkang umiwas at dumaan sa ibang direksyon. Ngunit sa eksaktong sandaling yun, dumating ang bagitong partner ni Kim at aksidenteng nabangga ang waiter. Dahil dito, nahulog sa sahig ang kutsilyong itinago ng babae sa loob ng isang bucket ng yelo. Nang ma-realize ng babae na nabunyag na ang kanyang plano, mabilis siyang tumakbo. Agad na hinabol ni Detective Kim ang assassin at halos maabutan na ito, ngunit bigla siyang inatake ng babae at napabagsak siya. Sa oras na muling makabangon si Kim, nakatakas na ang babaeng assassin sa likod na labasan ng nightclub. Pagbalik sa presinto, paulit-ulit niyang sinuri ang CCTV footage. Kahit nakasuot ng maskara ang babae, kitang-kita pa rin ang kanyang pambihirang kagandahan. Nang iugnay niya ito sa kakaibang kutsilyong naiwan sa pinangyarihan, lalo siyang nakumbinsi na ang killer ay ang mismong babaeng naging biktima 10 taon na ang nakakalipas. Hindi nagtagal, may natuklasan din ang kanyang bagitong partner sa mga medical record. Lumalabas na sa araw ng insidenteng yun, iisang babae lamang ang nasa ilalim ng anesthesia sa ospital. 7 taon na ang nakakalipas, pinalitan niya ang kanyang pangalan, at naging ang artistang si Sujin. Dahil sa kanyang likas na kagandahan, unti-unti siyang sumikat hanggang sa maging isa sa pinakakilalang aktres sa bansa. Upang isulong ang investigasyon, ipinatawag ni Detective Kim si Sujin sa presinto para sa pagtatanong. Pagpasok pa lamang niya sa stasyon, labis na namangha ang lahat sa kanyang kagandahan. Maging ang hepe ng pulisya ay hindi napigilang sumilip sa interrogation room upang makita siya. Pag-upo nila, agad na na-curious si Kim sa amoy ng aktres, at tinanong siya kung anong pabango ang ginagamit niya. Pagkatapos nito, dumiretso na si Kim sa punto at tinanong kung kilala ba niya ang 2 napatay na doktor. Iginiit ni Sujin na wala siyang alam, kaya binanggit ni Kim ang director ng Plastic Surgery Department na si Lee Ki-wook. Sa pagkakataong ito, hindi na siya tumanggi. Ipinaliwanag ni Sujin na kamakailan lamang ay nagkasama sila ng doktor sa isang programa sa telebisyon dahil isa rin itong celebrity.
Pagkatapos ay muling ibinalik ni Kim ang usapan sa insidenteng naganap 10 taon na ang nakakalipas, ngunit nanatiling tikom ang bibig ni Sujin. Sinabi lang ng aktres na wala siyang maalala dahil nasa ilalim siya ng anesthesia noong panahong yun. Dahil walang ibinibigay na mahalagang impormasyon si Sujin, napilitan si Detective Kim na pauwiin na siya. Dahil hindi pa rin umuusad ang kaso, ibinaling ni Detective Kim ang kanyang focus sa murder weapon, isang Karamba Tiger claw knife. Ayon sa may-ari ng isang tindahan ng kutsilyo, karaniwang ginagamit ang ganitong uri ng kutsilyo sa paghihiwalay ng karne mula sa buto, isang kasangkapang madalas gamitin ng mga butcher. Nang marinig ito, may biglang naalala si Kim. Naalala niya ang babaeng kamakailan lang ay nagbukas ng isang butcher shop malapit sa kanyang apartment. Minsan na niya itong nakitang naghihiwa ng baboy, at kapansin-pansin ang husay nito sa paggamit ng kutsilyo, na halos kasalinis ng isang bihasang surgeon. Pagkatapos ng trabaho, agad siyang nagtungo sa butcher shop upang alamin ang katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapasok, nakasalubong niya ang isang matandang babae na merong maputing buhok. May kakaiba itong pabango na tila pamilyar sa kanya, ngunit hindi niya maalala kung saan niya ito unang naamoy. Isinantabi muna niya ang bagay na yon dahil mas mahalaga ang kanyang pakay. Gayunpaman, pagpasok pa lamang ni Detective Kim sa butcher shop, tila biglang tumigil sa paggana ang kanyang pagiging propesyonal. Ang simpleng pagtingin sa loob ng tindahan ay nagpaalala sa kanya ng sexing katawan ng may-ari, at nagsimula siyang magpantasya sa kanya. Nang bigla itong lumitaw sa kanyang harapan, nagulat siya ng husto at tuluyang nakalimutan kung bakit siya naroon. Dahil sa labis na pagkapahiya at pagkailang, napabili na lamang si Detective Kim ng isang buong ulo ng baboy para magkaroon ng dahilan upang makaalis sa butcher shop. Kinabukasan, muli siyang napadaan sa tindahan. Bagamat nananatili ang kanyang hinala sa babae, wala siyang balak na pumasok dahil sa nangyari noong nakaraang araw. Ngunit pagtalikod niya, bigla siyang nagulat nang marinig ang boses ng babae. Tinanong siya nito kung bakit palagi siyang nakatambay sa harap ng tindahan. Kahit paulit-ulit na ipinaliwanag ni Kim na isa siyang mataas na ranggong detective, kumbinsido na si Soo-young na isa siyang manyakol, at binantaan pa siyang tatawag ng pulis. Dahil dito, lalo siyang nawalan ng lakas ng loob na magtanong tungkol sa kanyang tunay na pakay. Sa pagkadismaya, bumalik si Detective Kim sa doktor na si Lee Ki-wook. Alam ni Kim na ang lalaking ito ay isang demonyo, kaya wala siyang sinayang na pagkakataon na insultuhin at kutsain ang doktor. Sa sobrang galit, namula ang mukha ng direktor at iginiit na hindi niya kailangan ng proteksyon ng pulisya. Ngunit nang makaalis si Kim, biglang napalitan ng matinding takot ang kanyang kayabangan. Pakiramdam niya ay nagtatago lang sa paligid ang asasin at anumang oras ay maaari siya nitong patayin. Dahil sa sobrang tensyon, nagsimula siyang makaranas ng mga hallucination. Kalaunan, habang nagsasagawa ng cosmetic surgery, nakita niya ang pasyente na parang ang babaeng biniktima nila mula 10 taon na ang nakakalipas. Bagamat nangingibabaw ang kanyang takot, unti-unti ring bumalik ang kanyang dating baluktot na pagnanasa. Nang lumabas ang nurse upang kumuha ng tubig, muling nanaig ang masamang pagnanasa ni Lee Ki-wook. Sinubukan niyang abusuhin ang walang malay na pasyente at hinawak-hawakan ito, ngunit sa kabutihang palad ay bumalik agad ang nurse at napigilan siya. Gayunpaman, hindi nawala ang kanyang pagnanasa. Sa halip, ibinaling niya ito sa nurse at sinimulan itong lasahan, bago ginamit ang kanyang posisyon upang takutin itong manahimik. Walang kaalam-alam ang aroganteng direktor na unti-unti nang lumalapit ang karma sa kanyang pintuan. Nang gabing yun, bumalik ang matandang babaeng may puting buhok sa butcher shop, na tila may ibinilin o inutos kay Soo-young. Kasabay nito, habang ipinapasok ni Lee Ki-wook ang kanyang sasakyan sa garahe, nagsimulang kumislap ang mga ilaw. Dahil likas siyang praning, agad niyang naramdaman na merong mali, at balisang tumingin sa paligid. Habang naghahanda ng umatake ang nakatagong asasin, biglang dumating ang anak ng direktor kasama ang isang security guard. Dahil dito, napilitan ng killer na umatras, ngunit hindi siya sumuko. Nang gabi ding yun, nakalusot siya sa loob ng bahay ng direktor at tuluyan itong na-corner. Nang makatanggap ng tawag si Detective Kim at ang kanyang grupo, naisugod na sa ospital ang direktor. Nakaligtas siya sa pananaksak matapos siyang masalinan ng dugo sa oras. Gayunpaman, may isang mahalagang detalye ang nakuha ng mga pulis. Sa gitna ng kanilang pakikipambuno, nasaksak ng direktor ang asasin sa hita. Hawak ang mahalagang impormasyong ito, agad na nagtungo si Detective Kim sa butcher shop.
Nagkunwari siyang bibili lamang ng karne, habang palihim na inoobserbahan ang babae upang makita kung may sugat siya sa hita. Gusto sanang tanungin ni Detective Kim si Soo-young, ngunit bilang isang lalaking matagal nang walang karelasyon, palagi siyang natataranta sa tuwing kaharap niya ang napakagandang babae. Dahil sa sobrang pagkailang, kung ano-anong dahilan na lang ang ginawa niya upang bumili pa ng karne at manatili sa tindahan. Ngunit bago siya tuluyang umalis, napansin niyang bahagyang pilay si Soo-young. Naalala agad ni Kim na ang assassin ay nasugatan din sa kanang hita sa huling tangkang pagpatay kay Lee Ki-wook. Upang malaman kung may sugat ito sa hita, nagpasya siyang gumawa ng isang desperadong hakbang. Niyaya niya itong sabay na kumain ng hapunan, at naghintay ng tamang pagkakataon. Sa tense na sandaling yun, nakalimutan ni Kim ang pagiging propesyonal at bigla niyang sinunggaban si Soo-young. Nang bahagyang umangat ang laylayan ng kanyang palda, lalo pang lumakas ang kanyang hinala nang makita ang benda sa kanyang hita. Upang linisin ang kanyang pangalan, napilitan si Soo-young na gamitin ang kanyang karisma, at inakit ang detective gamit ang kanyang kagandahan. Si Kim, na nahulog sa kanyang kaseksihan at pagiging tigang, ay tuluyan ng ibinaba ang kanyang depensa. Magdamag silang nagpalakpakan sa itaas ng lamesa, at nakumbinsi na hindi siya ang killer. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtitiktok, isang misteryosong assassin ang palihim na pumasok sa silid ni Lee Ki-wook sa ospital. Gamit ang telang merong pampatulog, pinatumba niya ang doktor, isinakay sa wheelchair, at palihim siyang inilabas gamit ang isang ninakaw na ambulansya. Pagdating ni Detective Kim sa ospital kinaumagahan, huli na ang lahat. Dahil si Lee Ki-wook ay isang kilalang personalidad sa industriya ng cosmetic surgery, mabilis na naging malaking balita ang kanyang pagkawala at dagsa ang mga mamamahayag sa ospital. Dahil sa nangyari, sunod-sunod ang sermon na inabot ni Kim mula sa kanyang superior. Nang suriin ang CCTV footage, nakita nilang isang babae ang naglabas sa direktor, at ang kanyang pangangatawan ay kaparehong-kapareho ng misteryosong assassin. Ngunit sa mismong oras ng pagdukot, kasama ni Kim si Soo-young. Dahil dito, tuluyan siyang naalis sa listahan ng mga pangunahing sospek. Matapos ang trabaho, nasasabik na bumalik si Kim sa butcher shop, at muli silang nagpalakpakan ni Soo-young magdamag. Samantala, dahan-dahang nagkamalay si Lee Ki-wook, at natuklasang nakatali siya sa loob ng isang madilim at maruming katayan. Halos mawalan siya ng boses sa kakasigaw at pagmamakaawang iligtas ang kanyang buhay. Ilang sandali pa, pumasok ang isang matandang babaeng may maputing buhok. Nakiusap si Lee Ki-wook na tulungan siya, ngunit nanatiling malamig at walang emosyon ang matanda. Hindi nagtagal, isang babae ang lumapit na may hawak na matalim na kutsilyo, at sa napakatumpak na paraan, hiniwan nito ang kanyang mga braso at binti sa kaparehong istilong ginamit sa naunang dalawang biktima. Habang unti-unting nanghihina ang doktor, lumapit ang matandang babae at ibinulong sa kanyang tenga ang mga salitang, "Aminin mo, nagustuhan mo rin ang ginawa sa'yo." Nang marinig ito, naalala ni Lee Ki-wook ang nakakakilabot na pangyayari 10 taon na ang nakakalipas, kung saan sinabi niya ang parehong linyang yun sa pasyenteng binaboy nila. Pagkatapos ay 2 beses na hinampas ng matandang babae ang itlog ng direktor gamit ang kanyang tungkod, bago niya siya hinubaran ng pantalon. Noong una, walang ideya ang doktor sa kung ano ang mangyayari, hanggang sa biglang pinakawalan sa loob ng silid ang isang napakalaking aso, na agad na pinagkakagat ang kanyang alaga, hanggang sa mapatay siya. Ilang sandali pa, isinantabi ng matandang babae ang kanyang tungkod, inalis ang salamin, at dahan-dahang tinanggal ang napakamakatotohanang maskarang suot niya. Sa ilalim nito ay ang tunay na mukha ng biktima mula 10 taon na ang nakalipas, na nabunyag na ang sikat na aktres na si Soo Jin. Sa loob ng maraming taon, maingat niyang pinagplanuhan ang bawat hakbang ng kanyang paghihiganti. Kinabukasan, nagising si Detective Kim sa kama ni Soo-young at agad niyang nalaman ang balitang patay na ang direktor. Mabilis siyang naghanda upang pumunta sa pinangyarihan, ngunit sinubukan siyang pigilan ni Soo-young. Gayunpaman, dahil isa na namang kaso ng pagpatay ang naganap, wala siyang ibang choice kundi ang umalis. Halatang may nais sabihin si Soo-young, ngunit mas pinili niyang manahimik habang pinapanood ang pag-alis ng detective. Nang dumating ang mga pulis sa crime scene, natagpuan nila ang walang buhay na katawan ni Lee Ki-wook. Habang sinusuri ito, may napansing kakaiba ang forensic doctor. Bagamat iisang uri ng karambot knife ang ginamit sa 3 pagpatay, lumalabas na ang unang 2 biktima ay pinatay ng isang right-handed na killer, samantalang ang huling pagpatay ay isinagawa ng isang kaliwete. Ibig sabihin nito ay hindi iisa ang killer. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Kim na mabahala.
Nang araw ding yun, habang kumakain sila ng kanyang partner sa isang maliit na kainan, may isang balitang ipinalabas sa telebisyon na biglang nagpaliwanag sa lahat. Itinampok sa programa ang sikat na aktres na si Sujin, matapos itong muling manalo ng Best Actress Award dahil sa pagganap bilang isang matandang babaeng naghihiganti. Nang makita ito, agad na may naalala si Detective Kim. Naalala niya ang matandang babaeng nakita niya sa butcher shop, pati na rin ang pabango nitong eksaktong kapareho ng amoy ni Sujin noong iniimbestigahan siya sa presinto. Sa sandaling yun, na-realize niya na ang matandang babae ay si Sujin, na nakasuot ng napakagaling na disguise. Ang mga pagbisita nito sa butcher shop tuwing gabi ay hindi para bumili ng karne, kundi upang magbigay ng utos sa assassin, na walang iba kundi ang butcher na labis niyang minahal. Gayunpaman, hinala pa lamang ang lahat hanggat wala siyang matibay na ebidensya. Kalaunan, bumalik si Detective Kim sa butcher shop, ngunit nadatnan niya itong tuluyan ng inabandona. Wala na si Suyang, at hindi na rin matawagan ang kanyang numero. Para kay Detective Kim, sapat na yon upang patibayin ang kanyang hinala. Dahil dito, muli niyang ipinatawag si Sujin sa presinto para sa isa pang masusing interogasyon. Ngunit sa kabila ng matinding pagtatanong, nanatili siyang kalmado at hindi man lang kinakitaan ng anumang pag-aalala. Alam ni Sujin na walang matibay na ebidensya laban sa kanya, at hanggat hindi siya umaamin, wala silang legal na basehan upang kasuhan siya. Sa katunayan, nagbanta pa siyang kakasuhan ng buong police department. Dahil sa matinding pressure mula sa kanyang mga nakatataas, napilitan ang hepe ng pulisya na utusan si Detective Kim na palayain siya. Matapos ang pangyayaring yun, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Detective Kim. Sinimulan niyang pagdudahan ang kanyang kakayahan bilang isang detective, ngunit higit pa roon, hindi niya maalis sa kanyang isipan ang magandang butcher na nagawang lokohin ang kanyang damdamin. Habang iniisip ang susunod na hakbang, isang kilalang human trafficker ang natagpo ang patay sa kanyang apartment, at ang paraan ng pagpatay ay kaparehong-kapareho ng ginawa sa 3 doktor. Agad na muling nagising ang instincts ni Detective Kim bilang isang investigador, at walang pag-aalinlangan siyang nagtungo sa lungsod kung saan naganap ang krimen. Pagdating sa crime scene, agad niyang nakilala ang pamilyar na estilo ng killer, at bumalik sa kanyang isipan ang imahe ni Suyang. Dahil desperado siyang mahanap ito, sinuyod niya ang iba't ibang lugar hanggang sa wakas ay matagpuan niya si Suyang na nagtatrabaho sa isang bagong bukas na butcher shop. Nang makita niya ang babaeng matagal na niyang hinahanap, agad niya itong hinarap at sinabi na sa bawat lugar na may nangyayaring pagpatay, may bagong bukas na butcher shop na kanyang pag-aari. Sa kabila nito, hindi man lang nagtangka si Suyang na ipaliwanag ang mga paratang ni Detective Kim. Ngunit nang subukan ng detective na bunutin ang kanyang baril, mabilis na naghagis si Suyang ng kutsilyo at eksaktong natamaan ang sandata, dahilan upang mabitawan ito ni Detective Kim. Agad na sumiklab ang isang matinding suntukan sa pagitan nilang dalawa. Sa kabila ng husay ni Suyang sa pakikipaglaban, nanaig pa rin si Detective Kim at nagawa niyang mapigilan ang babae. Ngunit habang nakatingin ang detective sa babaeng mahal niya, napagtanto niyang hindi niya kayang ibigay siya sa mga awtoridad. Dahil dito, bumalik si Detective Kim sa presinto at isinumite ang kanyang resignation. Para sa kanya, kung hindi niya kayang dalhin ang isang killer sa hustisya, wala na siyang karapatang magsuot ng badge bilang detective. Bilang isang ordinaryong sibilyan, muli siyang bumalik sa butcher shop at ipinakilala ang sarili kay Suyang sa panibagong simula. Nang makita siya, nagulat at labis na naantig si Suyang sa kanyang naging desisyon. Sa pagkakataong ito, muli na namang naglaban ang dalawa, ngunit ginawa nila ito sa kakaibang paraan. Kinaumagahan, habang hinahanap ni Kim ang kanyang telepono, aksidente niyang nahulog ang isang lumang photo album mula sa drawer. Nang ma-curious, binuklat niya ito at natuwa nang makita ang mga larawan ng kanyang minamahal noong bata pa siya. Ngunit ilang sandali pa, halos tumigil sa pagtibok ang kanyang puso nang makita ang isang lumang litrato na nagpapakitang may kambal pala si Suyang. Lumalabas na si Sujin ang utak sa likod ng buong plano ng paghihiganti, samantalang ang kambal naman nitong si Suyang, ang kaliwete, ang siyang dumukot kay Lee Ki-wook mula sa ospital at pumatay rito. Ngunit habang pinagmamasdan ni Kim ang babaeng kinakasama niya, napagtanto niyang wala ng saysay kung sino ang may sala o kung bakit nangyari ang lahat. Sa puntong yun, ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng nasa kanyang harapan, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.